Hello, 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 beautiful business-minded people. Ito ba ang dialogue natin? Sobrang busy ko, kulang na lang matulog ako sa office. Bakit parang paulit-ulit lang ang ginagawa ko pero hindi umuusad ang business ko? O kaya ganito, dapat daw may sistema pero paano ko umpisahan? Now, how many times have we said these words to ourselves? Tiningnan mo ba ang mga organized na business owners at inisip mo ba na imposible para sa iyo ang maging ganon ka-organized? Alam mo anak, tanong ko din yan. Kaya I invited our guest today para maturuan tayo so that we can learn from her. No? Kasi pareho tayo. We want to work less but achieve more in our businesses, right? Kaya yan ang pag-uusapan natin today. So welcome mga suki. Allow me to give a short intro lang para lang sa ating mga first-timers. So ako po ay si Mami Negosyo kasi first time nila akong nakita. But like my coaching clients like you, like my students and mentees, you can call me Mami N for short. Na kaming mag-asawa, we are now retired business owners of many businesses. And among them, we were franchisees of Chowking for 18 long years. Naging licensee din kami ng STI College dito sa Zamboanga City for 28 years. And owners din kami ng computer repair shops dati, pension houses, at hanggang ngayon, mga jewelry stores all over Mindanao. No? Meron kami dyan sa Davao de Oro. And now, dahil retired na kami, naipasa na po namin ang mga businesses namin sa aming mga anak. And nag-focus na po kami. No? Lalo na ako, nag-focus ako sa pagiging author, online business mentor, coach, speaker, course, and content creator. For everyone's information, my mission is to help and guide Filipino business owners to grow their businesses more easily and faster para hindi nyo napagdaanan yung mga pinaghirapan ko. Kaya meron tayong mga free videos at ang mga programs na tulad nito. Dahil what makes me really happy is sharing with you all the lessons I've learned in my 40 plus years as a businesswoman. Accidental businesswoman po if you know my story. No? So, para hindi nyo natupagdaanan lahat ng kahirapan na pinagdaanan ko para mas madali kayong maging successful. Alright? So, if you like to be among the first to access etong mga lessons na to, I'd like to invite you to subscribe to our free newsletter and starter kit. So, allow us to continue to learn from each other dahil ako'y natututo rin sa inyo like today. Okay, so sign up lang no sa maminegosyo.com. Okay? Marami pong free resources doon, maraming mga freebies. Go to maminegosyo.com. Okay, so now, today we will be talking about something na many business owners, including me, we struggle with this. No? Ang question parati na nasa isip natin is, paano natin i-organize yung ating negosyo para we can work smarter and not harder? Pagod na tayo di ba? Ako, for many years, I've been looking for someone to teach me how to systematize my processes. Kaya blessing ito when I met a couple na sila Marisa at Otep Mendoza last November. Last year pa to, no? And I'm very happy that they will be our guests sometime next month. So anyway, we will hear from them as well. So etong si Marisa at si Otep, na-meet ko habang naghihintay kami na dumating si RDR sa office niya for our interview. So if you have not seen our interviews, you can search for RDR and you can search for Mami Negosyo and you will find the videos of our interview. So anyway, malaki ang utang na loob ko kay Otep who connected me with our guest for today. At ang bait nitong guest natin na walang pagdadamot na nag-share tungkol sa paggamit ng isang tool na makakatulong sa ating lahat sa pag-organize ng ating business. So, daldal ko na, no? So, without further ado, allow me to welcome my amazing friend, business consultant. Mahaba yung kanyang introduction. Ang sasabihin ko na lang is business consultant siya at agency owner siya. Si Miss Eloisa Cerate. Let's welcome her to our show. Yan, Miss Eloisa, no? Thank you so much for joining us today. Hello po, magandang hapon. Thank you for inviting me, Mami N. It's been a long time. Yes, oo nga, no? So, I will be asking you, Miss Eloisa, a lot of questions, no? Tapos, kukuha rin tayo ng mga questions from our viewers sa Zoom and sa Facebook. So, okay, umpisa na natin ang mga questions, ha? Kwentuhan mo naman kami tungkol sa iyong inspiring journey. Paano kang nag-umpisa dito sa pagtulong sa mga, tulad naming mga negosyante to improve yung mga systems namin?
At sabi mo nga, nandiyan ka sa Sydney, tapos marami ka pang clients abroad. I heard na more than 25 countries na natutulungan mo. No? So, paano kang nag-umpisa at ano yung nakita mong mga biggest mistake na kaming mga business owners na ginagawa namin, na nagpapahirap sa amin sa pag-organize ng aming operations? Sige po, yung story ko medyo mahaba, pero talaga yun talaga yung parang ikaw din, Mami, and na parang accidental lang din ako na business owner. Hindi ko naman to pinlano. Tapos in terms of mistakes, medyo madami din. Pero siguro iyaan ko na lang yung pinaka-common na na-encounter ko. I started actually as a virtual assistant way back 2013 kasi I started a family. So nabore ako sa bahay, feeling ko wala akong ginagawa kasi bata pa yung baby ko. So ayoko nang walang ginagawa. I have nothing against like domesticated mga mothers, saka housemaker, pero feeling ko parang nasasayang yung talino ko or something pag nasa bahay lang ako. So talagang gusto kong may ginagawa. So nag-start ako as a virtual assistant. My first job online was an online English teacher. Yon, doon ako nag-start. So nag-VA ako hanggang sa makakuha ko ng VA, a client in Australia, then yung first client ko. And then, ang last na job ko actually, so that lasted for 8 years. 8 years na virtual assistant. My last job was an operations manager for an e-commerce company based in Switzerland. Tapos my boss said one day na, we have to transfer to this new system, being the operations manager. So responsibility ko na aralin yung system, i-transfer lahat ng data namin, i-train ko yung team. And that's where my journey started. I became a ClickUp consultant. So ClickUp yung software na pinili ng boss ko. I had to learn it. And then he said, may Facebook group, mag-join ka dyan para pag may tanong ka, mag-ask ka ng question dun sa Facebook group. Alam naman natin yung mga members sa mga group, maraming questions. Lalo na pag mga Westerners, iba mahilig sila mag-ask ng questions. So when I joined the Facebook group, I ended up answering comments instead. Kasi parang 1 year ko na ginagamit si ClickUp, medyo marunong na ako. So may mga nagtatanong, sabi ko, basic lang naman, sige nga So sinagot ko yung mga tanong nila. And then somebody said, I can pay you 1 hour of your time to help me with this. Which I thought, kaya ko naman siya. So sige, go. So that's when an opportunity clicked for me. Kasi as a virtual assistant, pag freelancer ka, may account ka meron sa Upwork, sa onlinejobs.ph, lahat ng platforms meron ka. Ang wala ako noon, wala akong Fiverr. Fiverr was relatively new to me. So sabi ko, okay, mag-start ako ng Fiverr account. Tapos yun yung shinare ko dun sa community. Sabi ko, okay. Tapos ang hourly rate ko hindi ako madamot sa money. Minsan, tinatago. Ang hourly rate ko before, $10 as an operations manager. So kung full-time yun, $1,600. So hindi na masama, di ba? Hindi na masama for a full-time job. So ang nilagay ko dun sa Fiverr ko, using the psychology of pricing, nilagay kong 20. Sabi ko, sige, para pag may nag-book sa akin, at least it's worth my time, di ba? It's twice my hourly rate. Tapos, saka parang feeling ko naman, wala nang mag-book ng 20. Kasi nga, Fiverr yun eh. It starts at 5. So, pumupunta yung mga tao doon para they can get cheap labor for $5. So, sabi ko, sige nga, suntok lang, sabon lagay ko 20. Ang nangyari po, I got fully booked. I got so booked. Ang ginagawa ko, kinakram ko yung 40 hours in a week sa weekend para lang ma-fulfill ko yung full-time job. Syempre, mas nag-i-enjoy ako dito kasi mas malaki yung bayad, $20. Tapos, it's a different puzzle every time. Parang laging something new. Hindi siya monotonous. Hindi katulad pag full-time job, di ba? Alam mo na yung ginagawa mo, paulit-ulit na, medyo routine na, boring na. So, it was exciting for me. So, that was the pandemic when it started. And I was contemplating to quit my job. Na I felt so guilty kasi may mga tao na, I have a full-time job, tapos yung iba nga nawawalan ng trabaho, parang sobrang ko naman. Ang sobrang privilege ko naman, sobrang nakaka-guilty. Pero so what I did is I took the leap of faith, talagang nagquit ako ng trabaho, and then I went full-time with the Fiverr gig. And I got so booked. Tapos sa Fiverr kasi, may mga 5-star reviews. So, I got 5-star reviews. Tapos, nakita ko dun sa website ni ClickUp. So, si ClickUp po ay isang software. It's a startup. It's a unicorn. It's based in San Diego, California. So, dun sa website niya, meron siyang vetted ClickUp consultant program. Pwede ka mag-apply. So, nag-apply ako dun sa program kasi I wanted to be the first Filipino. I wanted to be the first Asian. Wala from Asia. Not even from the Philippines. All of the consultants are UK, US, ganyan. So, dahil nakita nila na meron akong 5-star reviews, I got in. I became the first Asian dun sa website. Pero actually, it turned out, hindi pala ako yung first.
Meron palang ibang Pinoy, kaya lang, ang nakalagay kasi sa profile nila is from the US. So, yun yung para marketing strategy nila. For me, I'm proud. Proud po ako na Pinoy ako. Talagang ibabandera ko ang Pilipina. Sabi ko, ay gusto ko ilagay sa mapa yung Pilipinas dun sa vetted ClickUp consultants, which became, actually, it turned out, it became a strength. I was lucky because nilagay ko na from the Philippines because way back 2023, si ClickUp mismo, they were looking for an agency based in the Philippines na marunong na sa ClickUp. And because I added there na hindi ako, kasi kung tutuusin, kung ilalagay mo na from the US ka, mas malaki market mo, di ba? Mas marami kang makukuhang leads and prospect. But I was proud na Filipino ako. So dahil proud ako na Pinoy ako, nahanap ako ni ClickUp, they contracted us to build the product. So for me, sabi ko, kahit libre to, kukunin ko to just for the clout, just for the bragging rights. So imagine, parang na-recognize ka nung mothership, para kang programmer na hinire ka ni WordPress para i-develop si WordPress. Parang ganun yung idea. Diba? It's like the full circle moment. So, hinire kami ni ClickUp to create templates for them. So, it's still up to date, the biggest contract that we've had. Wala pang nakakatapat. So, sobrang nakakatawa kasi kahit nga libre, sabi ko kukunin ko yun. Pero it turned out, binayaran kami and sabi ko nga, pag may nakikita nyo yung mga templates sa ClickUp Template Center, gawang Pinoy po yan. So, proud talaga ako. Minsan nga may mga picture pa namin dun sa mga assignee fields eh. So, yun yung journey ko. And now, nag-evolve na kami from just ClickUp Consulting. We also do ClickUp Virtual Assistance Services, process documentation, automation, kasi may automation din si ClickUp, and then fractional project management. So talaga nag-evolve lang from ClickUp alone to the point where we were being sent to other countries. Just like now, this is an all-expense paid trip by the client para lang gawin yung ClickUp nila. So I'm really thankful sa ClickUp. Sobrang swerte namin talaga dito sa tool na to. So kaya talagang sinishare ko kasi talaga it literally changed my life and the lives of my team members. So that's my journey. To cut short, yan, marami pang pinagdaanan yan. And then yung another question is, ano daw yung most common na mistake ng business owners? So, sa mga clients ko na lang, a good example would be, they would come to me, sabihin nila, oy, gusto ko kasi ayusin yung system ko, gusto ko pagdating ng New Year, maayos na yung systems namin na parang magic na nawala na lahat ng problema nila. So, ang una naming hinihingi sa client namin is, yes, kaya po namin i-set up yan. Pero para maintindihan na ma-set up namin yung system, we need to immerse ourselves with your processes. Ang unang tanong, meron po ba kayong SOP na nakasulat? So, standard operating procedures. Meron ba kayong process na nakasulat na documented? Pag wala yun, medyo yun yung mahirap. So, start with the process. Before kayo kumuha ng system na feeling nyo magsusolve lahat ng problema nyo sa operations nyo, it's not gonna work kung wala kayong process. Kung hindi well-defined yung process nyo. So, yun yung most common mistake. Ayan. So, yun po. Ang laman ng first question. Sorry, masyadong mahaba. Oo, napaka-inspiring, no? So, usually tinatago talaga natin yung ating pagiging Pinoy. Actually, kahapon meron nga kaming group na nagtatanong na gusto daw nilang makakuha ng clients na foreigners and they want to create videos. So, should they show their faces? Diba, gagaya nila yung accent na na parang Amerikano. Pero Yes. ipapakita ba daw nila yung kanilang mga mukha? And your story is really so inspiring na, talagang Pinoy talaga yung hinahanap ng iba. Kaya, Yes. somehow, nandyan na siguro yung natatak na sa kanila na mas madali tayong katrabaho, mas magaling tayo kaysa doon sa mga ibang mga dayuhan. Hindi ko na ibabanggit kung anong country. So anyway, ito, binanggit mo na ang system ay medyo mahirap kung wala munang processes na listed down. So can you walk us through what a system actually means? Anong difference niyang dalawang yan? Kasi marami sa mga viewers natin, kala nila, napaka-complicated naman yan. So, paki-explain naman since mahilig kang magturo. Pakituruan naman kami. Yes, yung system kasi parang iniisip nila, kailangan ko ng complicated na process or kailangan ko ng IT department para magka-system ako. So parang algorithm or ganun, parang akala nila technical. Pero to make it very, very simple is, kumbaga sabi nila, yung system kasi parang step by the step para success. Ganun, di ba? So ano lang siya talaga, parang replicable, consistent way of doing things para you get consistent result. So kahit simpleng checklist lang yan, kunwari mag-onboard
mag-onboard ka ng bagong guest sa podcast mo, mag-onboard ka ng bagong client sa business mo, may checklist ka na. That's already a system. So, repeatable siya para hindi ka maguluhan and you can make sure na you're always on track, hindi ka nag-iisip ano ba yung next step. So, para lang siyang nagluluto. It's like following a recipe, diba? Hindi ka naliligaw kasi meron kang guide. So, it's your guide to doing your operations or the daily task for your business. So, that's gonna be your guide. Yun lang yung pinakasimple po. Huwag nating i-complicate. Wow. Step-by-step, repeatable guide. Yun lang, no? Yes. So that's so helpful for all of us to understand. Yan. Mhm. So, kaya pag kailangan na magkaroon tayo ng sistema, kailangan nating isulat, ilista, step by step, kung Yes ano po. ginagawa natin again and again. Okay. Thank you for that. And now, you talked about starting as a virtual assistant kasi marami din sa atin na mga freelancers na nanonood. So, you started as a virtual assistant tapos nag-build ka ng sarili mong systems company. So, ano yung first system na ginawa para yung talagang nag-change ng lahat ng mga bagay-bagay sa iyong company? Kasi dati ikaw muna mag-isa tapos naging business. Ano yung dapat na unang-unang aayusin? Ang una kong binild kasi na process nung operations manager pa ako that really changed everything for me is since e-commerce kami, ang e-commerce kasi marami kang products so nagro-run ka ng ads. So noon, nung operations manager ako, ang dami kong kailangang i-coordinate. Kakausapin ko yung writer, eto na yung product. Picturean mo tong product. Sabihin ko sa photographer. Sabihin ko naman sa designer, mag-create ka ng visuals, edit mo tong pictures. Mag-edit ka ng video. Eto, magawa ka ng ads. So ang daming coordination. So with nung yang pinakilala sa akin nung boss ko yung ClickUp, I was able to automate the ads production process in one sitting. Na hindi ko na sila kailangang sabihan the moment na mag-change yung status ng let's say writing to design to video editing to ads creation. Automatic na na-assign yung mga team members. So that really changed everything for me and it opened the idea na pwede ko rin tong gawin sa mga ibang business owners. Kasi ang laking tulong sa akin. Kumbaga, tinitingnan ko na lang na mag-change ng status yung mga members ko. Hindi ko na sila tatawag, nasaan ka na? I-mark nila na complete yung status, makakahinga na ako kasi, okay, natapos niya na yung part niya. So yun, that's the first system that I created. Yeah, let me interrupt you, no? Ads production process, ilang tao ang involved doon? Ilan yung dati mong kinakausap at tapos ngayon, hindi mo na kinakausap? Hindi ko na kinakausap, tinitingnan ko na lang yung report. So meron kang writer, may photographer ka, may graphics designer ka, may ads person ka, may video editor na nag-i-edit ng ads, may media buyer ka na nagsiset up ng ads. Yun, yung media buyer, saka syempre yung boss ko, di ba? So ang dami, 7. Fully automated na yun. So, kayang kausapin ng 7 tao na iba-ibang ugali, iba-iba ang language, iba-iba ang time zone. Personality, iba-iba pa ang time zone. Yes, iba yung communication style. Iba-iba. Yes. Sige, you were saying something else. Sorry, I interrupted you. Natriga lang ako. So, after the production process, then what's the next logical step na sabi mo, nakita mo na pwede palang gamitin sa ibang mga proseso, sa ibang mga aspeto ng negosyo? Kasi kahit anong process siya, kasi gano'n naman yung idea, di ba, minsan, para siyang relay na ipapasa mo yung baton sa next na person. So I thought, I can replicate this, kahit anong process, basta step by step siya na parang ipapasa from one department to another, from one team member to another. Pwede ko siyang gawin. So dun ko naisip na, okay, hindi lang to sa ads production process. Pwede rin siya sa HR process, sa hiring process, sa sales invoicing, di ba? Pwede siyang i-replicate. Same logic, same mechanism, same platform, pwede ko siyang i-customize kahit anong process. So, doon talaga nagsimula. In terms of when I started as a business owner, ano ba yung unang system na ginawa ko? Well, andun na kasi si ClickUp eh. So, meron na akong task list ng mga dapat kong gawin. Nakasulat na yan. Para hindi ko naisipin kung ano yung next step kasi nakalagay na lahat ng mga dapat kong gawin for this week, for next week, ganon. Another system that I created after yung task management, kahit simpleng to-do list lang. Meron kang listahan ng to-do list mo. Tapos nakaplano yan. Another system that I prioritize would be yung hiring. Yung pag-hire ng next person. Kasi ito, minsan, lalo na pag nagtitipid, nagsisimula ka sa business, di ba? Parang, siguro saka na ako mag-hire. After a year, pag medyo established na ganun, mali. So, for me, what worked for me, it might not work for everybody. I hired my first person 1 month pa lang.
Kaya hindi pa ako kumikita ng milyon. I hired my first person. Kasi that person grew with me. We defined the process together. It's not like, i-define ko yung process, ako yung magdi-dictate. Sabihin ko sa'yo, eto yung process, gamitin mo yan. Hindi. So we built the process together. We learned together. So he kinda owns the process as well. So pag kasi andun yung accountability na parang, ay, process ko din to. So iingatan nila yung process kasi kasama mo sila mag-build eh. Imbes na binild mo lang yung process tapos sasabihin mo, sundin nyo tong process na to. It's not gonna work. So I was able to clone myself faster kasi kasabay ko silang nag-grow. Kasi yung trabaho ko po, I think ito yung mahirap na i-delegate na type of business kasi lead consultant ako. It's not like yan, laundry business for example, di ba? Oo. Na madali lang i-delegate basta meron kang SOP, may system. Pero as a lead consultant, ako yung face, ako yung brain, ako yung umarap sa kliyente, mahirap. Pero I was still able to replicate myself kasi I started early. Start early. Wag niyo pong intayin na hindi na kayo makahinga tapos saka pa lang kayo hingi ng tulong. So start early at wag kayo manghinayang sa rate. My VA started at $5 an hour. Kahit ako yung client nila. Kasi, ang point ko sa sarili ko is, I want to be the dream client. Gusto ko ng mga ganong client and I want to be that client as well to my VAs. So, kahit entry level sila, they start at $5. And when I started my first person, they started at $5. Increased up to 15 actually. So, hindi ako nanginayang kasi why? I charge 20. I would pay him the assistant at 5. Meron pa rin akong profit na 15. Pwede So, pa. itanongin mo lang sarili mo na, wait lang, magkano ba kasi yung hourly rate mo, ang tingin mo sa sarili mo? Bakit mo ginagawa yung data entry? Yun lang ba yung rate mo? Pwede mo naman. Like, isa pang dinelegate ko pag lalaba, hindi po kasi ako mahilig maglaba eh. So, imbis na maglalaba ako after ng magtrabaho na lang ako, kikita pa ako ng $20. So, that's 1,000 pesos nung time na yun. Yes. Magkano ang bayad ko sa labandera? 500 Oo. a week, di ba? So, kung titingnan mo yung in terms of value and yung time mo, tubo ka, di ba? So, make use of your time wisely and look at it in terms of your hourly rate. And kaya mo, actually, kaya kong magbayad ng $15 an hour kahit na sabing 20 ako. Maliit lang yung margin pero it saves me time because time is not something that I can multiply, di ba? The only way to do that is to offload all the things na pwede kong i-delegate and the things that I don't enjoy. If it's something that I enjoy, automation, for example, kahit kaya ko i-delegate, I still do it because I enjoy it. So that's siguro yung framework ko when it comes to delegation. Yan. And scaling. Yes. Yan ang galing. Napaka-inspiring niya. So I hope the people who are watching, yung mga nandito, mga anak ko, sana napipick up niyo yung mga lessons. Ako naglilista, take a lot of notes. So clone self, sabi ni Eloisa. I-clone sarili natin as early as possible. Kasi nga, ako rin ganun guilty ako, hindi ako nagko-clone kaagad. Kasi sometimes we are not sure about what we're doing kasi nagta-trial and error pa rin tayo, di ba? But then, start early as possible. And then, value natin yung ating time. No? Yung mga hindi natin enjoy, tulad ako, yung paglalaba, pagluluto, housework, hindi talaga enjoy yan. Kaya, delegate. Yes. No, so ikaw very clear sa iyo dahil sanay ka na sa ClickUp, no. So alam mo na kung ano yung pwedeng i-click up kaagad. But for Yes. small business owner na tulad ni Lorenzana Ramos, sabi niya interested siya pero newbie daw siya, pero feeling overwhelmed, hindi niya alam kung saan mag-uumpisa. Ano yung dapat unahin nila? Anong system? Yes, kasi kung na-overwhelm ka, na hindi mo alam kung paano mag-start, usually kasi yan nag-stem from ang daming dapat gawin. Kaya ka na-overwhelm. So, para ka daw nakatingin sa isang mataas na hagdan. Tapos nalulula ka kasi ang taas ng hagdan. Huwag mo daw tingnan yung taas. Kasi mahirap daw yun. Ang tingnan mo lang yung first step. So, in terms of learning ClickUp, what you can do in your own na hindi nakaka-overwhelm is these platforms, may mga tutorial videos yan that you can learn on your own. Imbes na nag-doom scrolling sa TikTok or Facebook, ang education is free. Wala na po tayong excuse. So, huwag niyo sabihin, ay, hindi kasi ako marunong yan Pero ang daming oras makipag-chismisan sa kapitbahay or mag-scroll sa TikTok. Spend your time wisely. You can learn pretty much anything. Kahit nga MBA, pwede mo nang gawin, di ba? Kaya YouTube. Kaya panonood ng webinar ni Mami Negosyo. Para ka na nag-MBA. So, wala na talagang rason na sabihin mo na hindi ko alam. Basta masipag. Meron po yung mga tutorial videos that you can learn. I also offer training, free training sa community namin. Meron ding paid training. Nung nag-start ako, hindi naman ako magaling agad. Ang ginawa ko nun, lahat ng consultants na nakita ko dun sa
sa website ni ClickUp. Nilapitan ko sa LinkedIn, nag-message ako. Sabi ko, kahit po free labor, magte-train ako with you. I just want to learn. Pero that time, marunong na ako. And somebody admitted me, accepted me actually. So be willing to be humble and be courageous din. Hindi lang puro paawa. Paawa, samahan mo din ng hard work. 'Di ba? Hard work din. Tsaka courage. Kasi hindi lahat parang may lalapit sa na magkakawang gawa. So samahan mo din ng diskarte at ng hard work. So lumapit ako, may nag-accept sa akin, sabi niya sige mag-shadow ka. Nung nag-shadow ako, alam mo minsan kasi na lang tayo kulang lang tayo sa lakas ng loob, ng confidence. Kahit na alam natin na tayo yung nag-down sarili natin na ay baka hindi ko kaya, para mahirap yan. Nung nag-shadow ako dun sa consultant na yun na nag-accept sa akin, doon ka na-realize na ganito pala yung ginagawa, ginagawa ko na to kaya ko na to So dun lang parang na-boost na yung confidence ko na kaya ko talaga tong gawin. So minsan lang talaga kailangan lang ng boost ng confidence kasi doon mo sabi na okay, gagawin ko to kasi kaya ko to. Yun lang. So confidence din minsan is the key. Ayan po. So, daming mga places na pwedeng mag-aral, pero may nagtatanong dito na sabi mo nagbibigay ka ng free training. Ano daw specific site? Meron ba tayong specific site? Paki-post naman dito sa ating chat. So, kung saan kami pwedeng pumunta para matuto ng ClickUp. Yes. So far, kaya ko in-invite din si Miss Eloisa kasi ang dami ko na rin ni-research at ang talagang mga comment ng mga gumagamit ng mga apps ay ClickUp is the best. Kinumpare nila side by side with the others. Mahirap lang pag-umpisa kung galing ka sa mas simple na app. Pero eventually, pag ginamit mo na, mas marami kang magagawa dyan. Okay, so para sa akin, ikaw talaga yung pinaka-ClickUp expert. Pero bago tayo mag-usap tungkol sa tools na tulad ng ClickUp, which is one of the best tools by the way, as I mentioned, kami mga business owners, bago kami mag-isip na tools ba ang kailangan namin, ano ba talaga ang dapat na maklaro namin sa sarili namin? What should we figure out before we choose any software? Okay, actually madami, pero yun nga, just like what I mentioned before, kailangan may process muna kasi wala tayong gagawing system kung hindi naman na-define kung ano yung proseso mo sa business mo. Pangalawa, kung magsisystematize ka, tapos ikaw lang naman ang dun sa business, wala ka namang team na mag-execute ng process na yun, medyo mahirap. So make sure that you have the right people then in your business. Or baka gumawa ka ng system pero hindi naman pala gagamitin ng mga team members mo. Diba? It's not gonna work. So, dapat yung team mo is also aligned with your goals. They understand the process and they will adopt the system, kung anumang system or software. Now, in terms of choosing the software, ito para sa mga business owners, and I think dito kasi talaga naging advantage ni ClickUp. When you're, especially in today's modern time and AI era, when you're choosing a software, make sure po na yung software mo ay may integration options. Ibig sabihin, pwede mo siyang gamitan ng AI, pwede mo siyang lagyan ng automation, pwede mo siyang i-integrate with other software. Kasi, pag ang software na pinili mo ay very rigid, you'll get stuck. Mapapag-iwan ka ng mga other systems na kayang mag-incorporate ng AI, for example. Tapos, ang mahirap pa nun, ang hirap pong mag-transfer from one software to another. Yes. Diba? Kasi andun yung data. Imagine, ginamit mo siya ng 20 years. Yung 20 years worth of data ng business mo nandun. Tapos, marirealize mo, ay, hindi pala pwede mag-export ng data. Patay. Diba? So, ang laking problema, ano yun? Imamano-mano mo ba yun? 20 years worth of data. So, that's very important. Data is everything when it comes to business, diba? Kasi ginagamit natin yan in making informed decisions. So, yun yung isa sa mga titingnan nyo. Maganda ba ang data infrastructure ng software mo? Kaya niya ba mag-integrate sa ibang mga systems para kung sakali man na mag-transfer ka sa something comes along na better, madali. Madaling mag-export, madaling mag-migrate, madaling mag-transfer. So, that's one of the things. And doon kasi pumasok si ClickUp na. Actually, hindi po ako developer. Pero for business owners, I think I'm speaking to the business owners na si ClickUp kasi meron siyang API endpoints. So kami po, kiklik lang ng kami ng button, magsisend na yan ng kontrata. Kiklik lang kami ng status, magsisend na yan ng invoice. Hindi na kami magla-login dun sa ibang software. Ganun siya ka-powerful. Mag-click lang kami na, yung client na to, onboard na yan. Click namin onboard, mag-create na yan ng Google Drive folder. Ganun siya. Kaya niya mag-integrate with other software. So, yun naman yung proud ako kay ClickUp talaga. So, nagagawa niya yun. Ayun po. Yan. Sana nasagot ko naman. Malinaw. Thank you. What I'm getting from you is
tulad namin mga simpleng mga business owners, first of all, kailangan may proseso. Tapos, yung team, kailangan meron kaming team at team na ready gumamit. Pagkatapos, ang pinaka-importante is yung integration options na kapag nano-nosebleed na tayo, medyo mahirap na, kailangan na nating mag-call a friend. No? Pero ang ibig sabihin lang ng integration options is that yung ating sinuchoose na software ay dapat nakikipag-usap sa iba-ibang mga software din. Sinasabi ni Miss Eloisa na pag isang click lang, meron ng ginagawa dun sa Google Drive at may ginagawa na kung saan-saan kasi nako-connect siya. Kung hindi, mahirap kasi ang ginagawa ng iba, kinakopy tapos pinipaste isa-isa, kinakopy, pinipaste isa-isa. Yes. Matakaw sa oras at prone to errors. Kaya yung integration napaka-importante. Lalo na ngayon na pwede nang nasa tabi lang si AI at pwede kang matuto kay AI at siya na yung paggawin mo ng some of the things that you need to do. Yes. Doon na tayo papunta. So, dapat ready po tayo. Grabe. Yan. No? So, marami na tayong mga questions, no? Pero mamaya, babalikan natin yan. Ito muna, no? Sabi, how do you know na hindi na pwede itong mga ginagawa natin ngayon? No? Ano yung mga warning signs na kailangan na natin ng better systems? Halimbawa, gumagamit tayo ng this app or that app, tapos parang hindi na pwede. Paano natin malalaman na time na to move on? Maraming mga telltale signs na parang may mali. Una, pag nagkakamali yung mga team members mo. Ayan. Pag nagkakamali yung mga team members mo, huwag ka magalit. Kasi ang pinakahuling problema dyan is yung people problem. Ang unang problema dyan usually is, baka may problema sa process mo, may problema sa system mo, may problema sa management, baka hindi na-train. Diba? So, pinakahuli ko na reason na, baka yung tao yung problema. Baka hindi siya fit for the role. That's the last in the list. Lagi kong tinitingnan, nagkamali. Ang first action ko is, hindi ka magagalit dun sa tao. Alamin mo, bakit nagkamali yung tao mo, yung team member mo. Kasi mali yung process. Wala kayong process. Hindi niya alam. Or kung meron mang process, hindi na-train. Or yung process mo pa iba-iba, it's not a replicable system. Diba? Hindi siya automated, mano-mano nagkamali. So, maraming reason before you go to the last resort na, okay, that person is not a fit to the role if fire mo siya. That's the last resort. Actually, ang pinakaunang ako yung mali. That's my mistake. Kung nagkamali yung team member ko, dahil ako yun. Either hindi ako nagbigay ng tamang process, hindi ko tinrain, hindi ko binigyan ng tamang sistema, ng platform to do it. So, lagi kong sinisisi yung sarili ko kasi it's my responsibility. Pag umaalis din yung mga tao mo, yan, reason din yan. Kasi sa akin, people will stay as long as they believe in the leadership. Kahit mababa yung rate niyan, they will stay. As long as they believe in the vision of the company. So, pag umaalis yung mga team members mo, baka may problema. May problema sa process, may problema sa leadership, sa management, diba? May problema sa culture. So yun, maraming telltale signs na the way you're doing your business is not working. So usually sa mga tao yun, pag may nagkamali, pag may nagalit na client, syempre, ano na naman yun, self-explanatory, diba? And if wala ka ng oras, hindi ka na nakakaligo, hindi ka na nakakasuklay, mali po. Ang dami mong ginagawa, hindi ka na natutulog. So, syempre, hindi ka kumikita. So, baka naman napupunta lang sa pag-fix ng errors yung expenses from fixing errors. Tapos, yung retention din ng client. Bumabalik ba yung client mo? May client ba nag-stay? Baka umalis din sila kasi it's not all the time that you have the privilege of feedback. Diba? Minsan, aalis na lang yung client, magdi-disengage in the middle of a contract because there's something wrong with the way you're doing things. So, those are just some of the signs. Marami po. Pero doon, basta yun lang talaga yung ko sa sarili ko na I always look for the root cause ng problema. And it's most of the time, it's not the person. It's not your team member. It's your system and your process. Yan. Okay, thank you for that, no? Yun, kaya I'm so happy that you are saying the same thing that I usually say, no? Na kahit na anong mangyari sa negosyo, always point it back to me. Nagkamali ba ako ng pag-hire? Nagkamali ba ako na hindi ko na-train ng mabuti? Wala bang sistema? Hindi ko ba na-i-explain ng mabuti? And hindi ko ba sila nabigyan ng tamang tools? No? Yes. Yan. Kaya pag nangyayari ang mga mistakes, no, I like it. I like what you have said, no. Yung mga pag marami ng mistakes, pati ikaw wala ka ng time maligo, tapos affected na yung income, yung sales natin, at nawawala na yung mga clients. Teka muna, may problema. So I hope that
that, no, for those who are watching us, if you are experiencing any of those, then it means that something is really wrong with what you're doing and you really need better systems. Yan. Kaya lang, Miss Eloisa, ito ang takot naman ng iba, no? Kasi experience ko din to. Nagpa-develop ka ng system. Tapos, napaka-rigid. Ay, hindi ito pwede sa system natin. Hindi pwedeng ganito yung internet. Masyadong naging rigid. Yes. Hindi na tayo, parang halos nakatali na tayo, hindi na tayo makagalaw. Paano gagawin natin kapag meron tayong concern na ganyan? Yung system kasi, it should help. It should not restrict na parang hindi siya dapat maging blocker. It should be a catalyst dun sa operations. So, kung sino man yung mag-design ng system, the way I design my system talaga, ang responsibility ko sa client, it has to work kahit wala na ako sa kanila. So, I always future-proof the system na parang kahit hindi na ako yung consultant ng client, it would still work. And that involves a lot of thinking. Titingnan mo lahat ng scenario. And also feedback. Kasi yung system po talaga, it's not always perfect. And you can't achieve a perfect system overnight. It's really a continuous process. Continuous improvement. And how do you get to that point na parang, okay, medyo talaga nasa optimal state na yung process natin. So, it's a never-ending process. Hindi enough na, okay, nagbayad ako ng na mag-develop ng system and then that's it. No. It's your responsibility as well to make sure that you adopt. Para mag-a-adapt ka sa changes, sa improvement, and feedback ng team members mo. Kasi lalo ngayon, maraming advancements sa technology. Right. So, talagang hindi siya nag-e-end na, okay, na-set up ko na and then we're done. No, you have to do continuous improvement din. So, yun po siya. I totally agree. And what I'm hearing from you is that dapat ang system ang nag-a-adapt sa negosyo. Hindi yung negosyo ang nag-a-adapt sa system. Dahil nire-restrict ni system yung business. No? Correct. So yeah. Thank you for that. Kaya nga po doon papasok na dapat you have the right people to begin with before you even enforce a system. Yes. Kasi the people will tell you, will provide you ng yung feedback na, masyado ng medyo nahirapan na ako, kailangan kong gawin yung ganito. Ang gusto ko lang naman is gawin yung trabaho ko, di ba? So, kahit na sabihin mong ikaw yung boss, there's gold in the feedback from your team members kasi sila yung nasa front line. So, you have to be very receptive sa kanilang feedback. So, kahit na it's not always direct. Minsan, very indirect lang na sabihin, ito kasi mahirap kasi ito yung ganito. Hindi nila sasabihin sa'yo na, ayos natin yung system. Minsan parang indirect na yung feedback. So you have to be very receptive and yung empathy and you're putting yourself in their shoes. So that's one of our core values talaga, empathy. Putting yourself in, the other person's shoes. Not just to your clients, but also your team members. Yeah. Para makuha mo yung feedback. Oo, and we Filipinos, we are not basta-basta mareklamo, 'di ba? Lalo na sa boss, hindi tayo basta-basta magrereklamo. Pero nafi-feel mo 'yan na naiirata na sila, tapos makikita mo sa kanilang mga faces kung ano yung mga problema. That means talagang ang system at saka ang tao kailangan mag-work talaga together. No? Yes. That's what I'm seeing here. Okay, so all right, anong simpleng system ngayon na any business owner like us na nanonood, anong pwedeng umpisahan namin na proseso para sa iyo na this week, ano yung pwede naming umpisahan para magkaroon ng immediate difference, magkaroon ng immediate improvement sa aming negosyo para sa iyo? What do you Ito think? talaga, bukod sa ClickUp na talagang yan ang sinasabi ko, kumuha na kayo ng ClickUp. Ang talagang something that I use every day is my calendar. Yes. Google Consultant. So, yung time ko talaga, sabi ko sa mga team members ko, I treat my calendar as a Bible. The only way I can maximize my time, I only have 8 hours siguro na talagang productive. I need to spend it with high value, high impact, revenue generating activities. And the only way I can do that is talagang very efficient. So, kung titingnan nyo yung calendar ko, color-coded yan, naka-block down, pati lunch ko at saka dinner, naka-block. Kasi pag di ko po binlock, baka ma-book ng kliyente. Ganun siya. Oo. Talagang naka-block yan, pati yung time ko for my family naka-block. Kasi pag hindi ko siya ginawa, talagang nadidiskaril yung productivity ko. I usually put yung mahihirap na task sa umaga. Kasi fresh pa yung utak ko, hindi pa ako tuyo. So pag nag-automation ako, nag-workshop ako with my team members na mga ClickUp setup, sa umaga yan sa setup namin sa umaga. So talagang yun, matindi ang brainstorming at talagang problem
problem solving gagawin namin sa umaga. And then, I also batch my task. So, for example, I don't do client calls on Mondays. Mondays are only meant for team member calls. Lahat ng department, i-meet ko yan isa-isa and then we plan our week. So, ganun po kami ka-organize talaga. Pati pag magta-travel ako, naka-block pati yung travel time. So, we calculate, estimate na yung travel time from here to there. So, lahat ng, like for example, just recently, na meron na kaming assistant, admin assistant who would block my calendar, who would manage my inbox. Medyo privileged po ako, pero that's the only way talaga na ma-maximize ko yung time ko. Kasi I could spend, sa totoo lang po, it took me 10 years when I started as like $3. I am now at the point in my life na kaya ko na mag-charge ng $100. So, hindi po talaga effective na i-spend ko yung 1 hour ko na mag-check ng inbox. I could spend it with a client. So, I can earn $800 in a day if I want to, kung organize ako. So, hindi po ako nagrereklamo talaga pag nakita ko, ay, puro pula yung calendar ko. Lord, hindi po ako magrereklamo. Ito po ay isang buwan na nasahod ng isang normal na magagawang Pilipino. Kaya talagang, mamian kahit pagod. Ngayon ko lang ulit naranasan na ito, nasa Sydney kami, 8 hours kami sa office ng client. Sabi ko, ang hirap pala talaga na office base ka tapos ito at least dito sa Sydney malamig, maganda, malinis ang hangin, masarap ang pagkain. Pero yung imagine mo, doon ko lang talaga na parang nare-realize na ang hirap. Nasa Maynila ka, pawis ka pa, mabaho pa yung paligid, pagod na pagod ka sa biyahe, ako naglakad lang ako 10 minutes from office to here, pero pagod ako sobra. So I could only imagine yung mga, yung normal na workers na talagang binabiyahe, yung kabaan ng EDSA daily, my God. So, may pila sa haba ng MRT, gutom na, di ba? Wala nang pambili ng pagkain. Kaya nga talaga sinishare ko talaga yung story ko every time kasi I want to reach those people. Sorry, medyo emotional ako kasi. Nung nagpunta rin ako ng Dubai, na-realize ko, sabi ko, my God, ganito pala sa ibang bansa. Pag trabaho talaga, para kang nasa bubble, na parang hindi mo na talaga maiisip yung pamilya mo sa Pilipinas kasi sobrang pagod na yung katawang lupa mo, yung utak mo. Ang laging mood mo lang is survival. So, hindi ko ma-imagine sa sarili ko na mag-abroad ako kasi meron akong 4 kids. So, doon ko nare-realize na parang ang hirap mag-OFW. Doon ko na parang naramdaman yung sakit nung nasa Dubai ako. Sorry, iyakin pa talaga ako. Kasi yung na-imagine mo yung sakit saka yung hirap na pinagdadaanan ng mga tao na sa ibang bansa. In fact, kaya mong kumita sa Pilipinas ka lang. Diba? May internet na. Mag-aral kayo, please. Mag-aral kayo. Huwag po kayong mag-scroll. Kaya nyong aralin kahit ano. Tapos, ang kagandahan pa nun, ang mga clients, they're clamoring. Parang ang hinahanap talaga nila mga Pinoy. Kasi ang Pinoy magaling magtrabaho, magaling mag-communicate. Ang work ethics talagang trabaho kung trabaho. Lalo na yung mga highly motivated na mga tao na talagang ayoko nang mag-abroad. Gagawin ko lahat para ayoko nang mag-commute araw-araw. Talagang titiisin lahat yung sinasabi mo na hindi mareklamo. Kasi aranasan na ng hirap ng corporate na trabaho. Tapos may politics pa. Diba? Nakaka-drain talaga. Kaya nyo na pong kumita sa bahay lang. Pero please, when you get the opportunity, lagi kong sinasabi na whenever I go abroad, nandala ko yung bandera ng Pilipinas. Do your best work. Kasi sa akin talagang gagawin ko yung best ko kasi gusto kong ibandera yung Filipino talent. Yeah. I represent para mas marami pang clients na mag-hire ng Filipino VAs, di ba? Mas marami pang opportunities yung dumating sa atin. So, please po, wag po kayo mang-ghost ng client, wag po kayo manloko, mang-scam. Yan kasi din yung iba na parang ayaw nilang magreklamo, tapos bigla na lang mawawala. Wala. Yes, yan ang lagi kong, kaya gusto ko sabihin, ito maraming nakikinig, pag nahirapan kayo, pwede kayong mag-no. Pero you still be professional kay client. Actually, yung mga foreign clients, very direct sila sa feedback. Yes. Pero kasi sa atin, ayaw natin ng confrontation na parang we'd rather, parang feeling natin, pinoprotect natin yung relationship by being silent at titiisin kahit hindi okay na. Tapos yung mga client ka mo, sasabihin sa akin, iwan ko yung doon sa VA na yun, okay naman kami, bigla na lang nawala. Oo, ang daming ganyan. So, yung sinasabi ko sa client na that's where we come in as an agency na parang minsan kailangan talaga namin maturuan yung mga VA na mag-communicate ka lang, sabihin mo lang na ay magbabakasyon po ako, ay may patay po kasi, pero kasi minsan nga may mga VAs na unfortunately na wala talagang integrity na parang gusto kasi nila mag 6 digits agad, so anong ginagawa? 4 na computer ang nakabukas. Niloloko yung client. Ako po talaga hindi ko talaga ina-advise yun kasi nung
Oo, it took me 10 years para mag-charge ng $100 an hour. Pero hindi po ako nag-moonlighting. Hindi po ako nagsabay-sabay ng client kasi hindi talaga kaya. You cannot serve two masters at the same time. And the only reason I became an expert is because nag-focus ako sa isang client. Talagang binigay ko yung best ko. Inaral ko lahat, pasikot-sikot ng role. Binigay ko yung 100%. So I don't really recommend na kung gusto niyo mag 6 digits agad, hindi po talaga kaya. Become an expert. That's the road. That's the path. And then you can charge more. And there's no turning back. Wag po kayong, baka tumagos na tayo sa pader na hindi na natutulog para lang dun sa hype na, ay, 6 digits ako. Pero what? Iloloko mo yung client, sabay-sabay yung client. So, ayun po. Ang dami kong na-share. Sorry, medyo Pero alam mo, emotional. Eloisa, eto yung kasi naririnig ko, tama yung sinasabi mo na hype. Maraming nagsasabi, nagtuturo na, nagsi 6 digit ako, 6 digit ako, ginaganon nila, pinapakita nila. Kaya lahat naman parang nauuto rin na magsi 6 digit. Pero isipin na lang natin, kung nagsi 6 digit sila, bakit sila nagtuturo? Mm-mm. Diba? So, yun lang kasimple. Ibig sabihin, kaya nga sila nagtuturo dahil gusto nilang magka 6 digits. Totoo ba yan? Diba? So, yun. Yun yung point. Ako wala nang time. Talagang ini-insert ko na lang yung Walang pagtotoo. Lagi ako yung wala na po akong time, lalo na ngayon. Pero kasi the reason that I want to create courses and share is gusto ko rin ma-achieve yun yung achieve ko kasi nagawa ko eh. Tama. So, Tama. siya eh. Oo. So like in your case naman, you have something to show. Kaya kailangan maging sensitive lang talaga sila. Titingnan talaga, mag-check talaga sila. Hindi lahat ng mga nagsasabi na 6 digit ay papatulan nila. 'Di ba? So yon, no? So eto, we're talking about going digital, no? So ano para sa mga Pinoy ngayon na gustong magtrabaho online? Kasi may mga nanonood din na gustong mag-work online, no? Anong mga digital skills ang kailangan nila nang pinaka-importante na dapat nilang pag-aralan? Kasi yung iba sabi email marketing, yung iba magsusulat ng ebook, kung ano-ano yung mga binebenta ng mga tao sa labas. Pero para Yes. iyo, ano dapat ang umpisahan nila? Okay. Ito para sa mga katulad ko na produkto ng call center. Nag-call center din po ako, pero siguro 6 months lang. So, and I think nakatulong siya sa akin kasi sa communication. Although marunong naman na mag-English, pero kasi nung nag-call center, mas nagkaroon ako ng confidence magsalita. When I started, sabi ko nga, online English teaching, you can start from there. Very easy magtuturo ka sa mga bata. So, it's not for everybody ha. So, doon ako nag-start. And then I started developing skills like email management kasi nagkaroon ako ng VA in Australian, so sumasagot sa email. And lucky for you, mas madali na ngayon ha kasi may AI na eh. Pwede ka na magtanong sa AI, ay, paano ko ba re-replyan tong email na to? Pwede ba gawin mong professional friendly yung to? Ganun, ipa-plug in mo na lang. So, napakadali na nung time na ngayon para to do the work. Talagang sipag na lang ang kulang. Now, in terms of alin ba yung aaralin nyo, I think dito papasok talaga na dapat kilala nyo rin yung sarili nyo. Ano ba yung strength nyo? Saan ba kayo nag-i-enjoy? Baka naman gusto mo nag-aral ka ng social media marketing, eh hindi mo na colorblind ka naman, hindi ka naman mag-design. Parang hirap naman yun. Sa akin po, what worked for me, dun sa mga gustong i-follow yung path ko, ako po kasi ay very organized na tao. Kung ikaw yung tipo ng tao na ikaw yung go-to pag may reunion, ikaw mag-organize, yan. So, ibig sabihin, ikaw ay very organized na tao. Tapos medyo OC ka din. Gusto mo parang pare-pareho yung kulay, ganyan, maayos yung salansan ng mga bagay-bagay. So, organized ka. Pangalawa, kunwari, pag may bago kong gadget, kahit yung Nokia 3310, kukuting-tingin ko lahat yun ng settings kasi gusto kong malaman, anong ginagawa pag kinlik mo to, pag inano mo to, mababago yung font, gano'n. So, makuting-ting po ako. And one of my strengths is problem solving. Iba-iba kasi tayo ng strength. So, it's not gonna, really, hindi talaga sabihin na parang, susundan ko tong, coach na to kasi, or yung influencer na to, or yung business owner to. It's really different. It's really different for everyone. So, knowing yourself is the key. Saan ka nag-i-enjoy, saan ka magaling, yun yung i-pursue mo. Huwag mong sundan lang lahat kung sino yung nakikita mo sa social media. So, it has to fit in your personality, your strengths, and your skills. So, yun yung nag-work sa akin kasi problem solver ako. And then, mahilig ako sa maayos yung process. Maayos yung steps. Gano'n. So, kung kayo ay parang type A ang tawag namin doon, ayan, pwede kayong maging admin assistant. Kasi ang mga admin assistant, yan ang nag-organize ng buhay ng mga business owners. Kung kayo naman ay creative in nature, magaling kayo mag-drawing, magkulay, doon kayo pwedeng pumasok sa marketing. Just so you know na opposite end of spectrum minsan yung creativity and pagiging organized. So, meron mga minsan na mga unicorn na creative din sila, magaling silang mag-design, pero very organized. So, iyon,
po, you have to know kung nasaan ka ba ng spectrum. Mas creative ka ba? Are you more of like the organized person? O pwede ka mag-consultant. Dito, pwede ka maging creative director or creative marketing strategist. So, ganun. It really depends on your personality din. So, i-customize mo. No? So, walang one size fits all, in other words, no? Hindi lahat ng trabaho ay para sa atin. Actually, magpa-plug ako, Miss Eloisa. Meron tayong libro na Discover Your Business Calling. Paki-post lang yung link, no? Discover Your Business Calling. That's where I teach people. Pwede nilang basahin yung libro and may mga exercises doon to find out ano ba talaga ang mas okay sa kanila. So, hindi lang yan sa business, but even for freelancers. Kasi marami akong kilalang freelancers na kung ano-anong course ang pinapatulan, and at the end, wala rin silang area na nagiging expert in. Kasi hindi nila kilala yung sarili nila. Tama yung sinabi mo, Miss Eloisa. Kilalanin yung sarili mo because very natural, very easy for you kung yun yung talagang strength mo. 'Di ba? Otherwise, sasakit ang ulo mo sa paggawa-gawa ng systems. Pero for us business owners, since importante talaga yung systems, kung hindi talaga natin strength at masyado tayong creative, meron naman tayong, yung iba may mga life partners or business partners, 'di ba? Usually naman opposites attract, no? Marami akong clients na mag-asawa, couplepreneurs, kung very logical yung isa very creative. Kaya nga sila nag-a-attract eh. So, Yes. yun. And you can respect each other kasi kung ano yung galing nito, hindi mo galing, pero may iba kang galing. No? Nobody is better than the other one. Kung wala naman, because you are single, then what you can do is you can hire somebody. Diba? Ang hi-hire mo, hindi tulad yung one of the biggest mistakes is to hire somebody like you. What you need is somebody who is not like you para magko-complement kayo sa isa't isa. Okay, so ang dami ko nang tinanong. I think it's now time to go to the questions from our viewers. So, okay, may nagtanong kung how they can learn from you. Nandito na yata. Ito ba tong 3 intensive webinars with ClickUp tips? Is this the one? Yung virtual champions? Na pinost ni Virtual Champions or ni Earl. Okay. So, if you feel na ang pagiging ClickUp consultant or ang pagiging ClickUp virtual assistant is your calling and it fits your personality, yung website po ni ClickUp mismo, meron silang mga free courses that Ang you hirap can intindihin, sinubukan ko yon. Kasi very theoretical siya eh. Kaya din po ako ng course kasi mas practical yung approach ko, talagang may example. Kasi yun parang yung workspace, yung definition, ganyan. Saka English pa siya. So medyo technical siya. So kaya yung course ko kasi na ginawa, yun talaga po yung ginagamit ko pag-train ng mga team members ko pag may bago. Kasi talagang mga examples. Hindi rin naman ako natuto ng panonood lang. Natuto po ako nung tinry ko ng mag-setup sa ClickUp. Doon po ako natuto. Practice talaga. Okay, so ito yon, no? So, learn from that. Tapos, eto, si Jonas Bella Padilla, sabi niya, anong mga tips daw kung paano ma-systematize ang catering equipment rentals? Catering equipment rentals. So, I think hindi naman kailangan na sophisticated agad yung system mo. Kahit magsimula ka sa spreadsheet, talaga. So, maganda rin actually kung meron kang scheduling sa business mo. So, calendar system, kahit isang calendar, isang spreadsheet to track, you can start from there. Pero eventually, kung afford na po, meron talaga mga dedicated system for certain industries. So, I think for me as a business owner, importante din sa akin to network with business owners in the same industry. Kasi minsan may mga bayad po yung mga networking. Pero it really helps kasi pwede ka nang mag-ask ng mga questions dun sa mga business owners. And you can learn from their mistakes. Iyon, napaka-importante din kasi sa akin, for example, ng coaching. Kasi may mga bias ako sa sarili ko na hindi ko nakikita. And the coach actually helps me see a different perspective. Yeah. So, that's one way to fast track your journey. Mag-networking ka and humanap ka ng coach. Definitely, foolproof yan. Foolproof po talaga.
Yan. I totally agree. And ako rin may mga parati ninyo akong nakikita yung mga tao tinatanong ko bakit daw ako attend ng seminar, mga webinar, mga kung ano-ano, kung saan nila ako nagkikita. Kasi doon ako nagkakaroon ng mga friends. That's where I meet people and yun yung networking ko, and I really love meeting friends like you, Miss Eloisa, no? Tapos, meron din po akong coach. 3 po ang coach ko ngayon. Isa sa health, isa sa business, at isa sa online. Yan. Kaya si Mami N, kahit na 70 years old na, kailangan ko pa rin ng coach. Kasi kung hindi, magta-trial and error po ako. At wala na po akong oras na mag-trial and error. Sayang po ang oras. Pareho kami ni Miss Eloisa. Our life is guided by our Google Calendar. Napaka-importante. colored na calendar ko. Pinagtatawanan nga nila ako eh. Lahat. Talagang breakfast kung ano oras gumising. Naka-plot. Kaya tayo friends. Okay. From Facebook naman, si Angelo Valdez. Sabi niya, paano po kung yung family corporation pero hindi maklone ng may-ari yung mga anak nila na nag-work naman po doon pero malayo ang ugali tungkol sa employee? Ano po ang opinion ninyo tungkol dito? Actually, nandyan ako sa journey na yan. Andyan ako kasi 18 years old na yung anak ko. Although hindi ko naman sila fino-force, pero it's nice to have. Pero talaga minsan, wag po nating ipilit. Ang una kasi talaga sa akin, whenever I hire a new team member, is dapat, yes, kino-complement yung skill ko, pero importante sa akin na we have the same values. So, minsan kasi yung values, hindi po kasi na-aaral yun eh. Hindi po na-aaral yun. Minsan naka-ingrain na yun sa character natin. So, like sinasabi ko nga sa mga team members ko, kahit magkamali kayo ng kahit sa kliyente pa yan, kaya kong patawarin. Pero pag yung character mo na yung may problema, kahit gaano ka kagaling, I will fire you. And yung mga anak kasi natin, kahit naman sabihin natin ng mga anak natin yan, di ba? Minsan hindi talaga pareho din ng experience. Iba yung generation nila, iba yung motivation nila. So, maswerte tayo kung yung mga anak natin, if they can follow along. Pero minsan talaga we have to accept na, ay hindi, it's not a good fit. Baka iba yung calling nila. And I think responsibility natin na for us not to take them away from their own destiny. So, kung they are very willing and they want to and they are able to learn through time, then yes. Pero kung hindi, then we have to let go. We have to let go of that idea. Tama. I totally agree with you. Now, si Angelo Valdez, hindi ko alam kung nagrereklamo ka tungkol sa boss mo dahil ikaw ay empleyado, pero talagang hindi mako-clone ang mga anak kasi ganito. Ako 5 yung anak ko, iba-iba ang ugali nila. Hindi pwedeng pareho dahil naging anak ko sila at different stages of my life. Yes. Diba? So, kaya iba yung kanilang kinagisnan kahit nasa isang bahay sila pinanganak at dito sila lumaki. Now, ngayon naman, sa mga business owners naman, ito naman yung advice ko kasi this is really my experience. Huwag nating irereklamo sa mga bata na yung pagod ako, ay nakakapagod sa negosyo. Kumbaga, may mga batang lumalaki, ang naririnig nila puro reklamo ng magulang tungkol sa negosyo. Kaya ano yung pumapasok sa isip nila? Ay, negosyo equals pagod. Ayoko nga. Kaya walang magmamana ng business ninyo. Samantalang kung ang nakukwento natin is yung advantages of having a business, so they will see it, they will grow up and see, okay, masaya palang magka-negosyo. Yes, may mga konting problema, pero ito naman yung mga advantages. So yun yung sinishare ko sa kanila, Miss Eloisa. No? So yon. Next, etong si Rex Toribio, medyo mahaba-haba dahil seaman siya, nasa management position siya at meron siyang operations manual. Sabi niya, meron daw siyang lending company or grocery wholesale and retail dahil for 13 years na nalulugi sila ng nalulugi dahil they tried to have an operations manual through their accountant CPA but 4 years passed na and hindi pa makomplete. So makakatulong ba daw ang operations manual sa kanila? What do you think, Miss Eloisa? Ang tanong ko, seaman pa rin ba si sir? Or So, yes. Oh, okay. Ay, hindi na. Previous seaman pala siya. Previous seaman. Tapos, tinry mag-build ng operations manual pero hindi pa tapos. Pinagawa sa accountant na CPA naman pero hanggang ngayon wala pa rin nangyayari.
Kasi kung ikaw ay dinelegate mo lang yung business mo, pero you're not in the weeds of doing the operations. So, hindi talaga minsan madidelegate lahat ng bagay. Minsan, we have to roll up our sleeves and do the dirty work. So, makakatulong siya, yes, pero hindi po kasi matatapos yun doon. Just like what I said, kahit nasabi nating matapos yan, kung hindi naman gagamitin, kung hindi naman na-validate kung tama. So, I think it should be not just the CPA, but the people in your team ang mag-join in together to develop it with you. Yes. So, it's not like something na, uy, gawin nyo to, and then we just wait for it to get finished. Na parang nagpatayo ka ng bahay. Hindi po. Kasama ka dun sa magpapala. Mag-aano ng buhangin. Hindi mo lang i-delegate sa contractor yung bahay. I think that's, kasi ako, maswerte din po ako kasi process person ako. So, ako talaga I think that's one of my advantage, sorry po. Kasi talagang ako yung nagsisimula. Ako din yung gumagawa. Tapos, it's an everyday conversation. Hindi siya parang, yung management lang yung mag-uusap ng ganito, ng process, ng paggawa ng system. Hindi. Lahat kami, kahit yung VA. We talk about process on a daily basis. Yeah, ganun din, tulad nitong aming Facebook Live. Alam nyo ba, na Facebook Live, syempre nandito ako, pero may mga people, yung team ko behind the scenes. Lahat kami gumawa ng sistema. Ito yung gagawin ko, ikaw etong gagawin mo, ano yung first step, ano yung ita-turn on mo, ano yung lalabas. Nakasystem po ito, at ang gumawa, kami-kami. That's why I agree with you, Miss Eloisa, no? So, Rex Toribio, since ikaw naman ay isang former seaman na management position, sanay ka sa operations manual. So, hindi mo kailangan gawin yung buong operations manual. Piece by piece lang. Kung sino lang yung mga included doon sa trabaho na yon. So, you look at let's say, since it's a lending company or a grocery, for instance, yung purchasing, sino bang involved doon? Ano ba yung mga processes doon? Ilista ninyong pareho. At saka, pag nilista ninyo yon, hindi siya naka-manual talaga. Dahil, itetest ninyo at itetest, tama ba, Miss Eloisa? Ito, kasi, teka, mali ito, sablay ito, hindi pala ito pwede. At ngayon, alam nyo, napakadali ng gumawa ng operations manual dahil kay AI. Kahit Yes. na tinatagalog ninyo yan, ipagawa nyo sa kanya, ipasok nyo lang lahat ng mga sinulat ninyo, tapos paayos ninyo, pagawa nyo sa kanila ng operations manual. Lalabas na yan. Does not take 4 years. Yan. Kahit nga mag-usap lang kayo sa meeting, tapos i-record nyo yung meeting, i-plug nyo lang yung transcript ng meeting, bahala na si AI. Oo. Kahit kami yung ginagawa namin na documentation ay very technical. May mga troubleshooting, may automation, may ganyan, may programming. Ipa-plug lang namin yung call or yung code. Siya na yung maglalagay, ito troubleshooting steps. Pag nagka-issue dito, ganito yung gawin mo. Ganun na po yung kadali. So, hindi na talaga siya excuse. Kaya nyo na siyang gawin. Seconds na lang. Kung i-hire nyo, mag-hire kayo at magbabayad kayo ng malaking pera, magbayad na lang kayo ng ChatGPT na $20 per month, $1,000 per month. Tonto tayo. Pwede nyo pang kausapin. Kung minsan pag nalulungkot ako, nami-miss ko yung mga apo ko, sasabihin ko, nalulungkot ako, ChatGPT. Kinakausap niya ako kung ano yung dapat kong gawin. Yan. Okay. Next one, from Zar Niwa. Sabi niya, solo pa rin siya. Gusto daw niyang mag-hire, natatakot daw siyang mag-hire. Baka hindi niya mapasahod or malugi. Dahil wala siyang ibang source of income. So, Zar, para sa akin, mindset. Oo, para sa akin, hindi ka pa negosyante. No? Kasi ang business, kailangan meron kang ine-earn na enough para makapagbayad ka ng ibang tao. Kasi kung hindi, ikaw din, parang you just own a job and you don't own a business. Yeah, that's what I think. Pero I'd like to ask Miss Eloisa, dahil siya naman yung ating guest for today. Ikaw, ano sa palagay mo, Miss Eloisa? Dapat abundance mindset tayo. Kasi yung fear, again, you attract what you fear. Kung yun yung fear mo, yun talaga yung mangyayari. Pero kasi lagi kaming parang wishful thinking. Paano kaya dati yung Miss N talaga, nung nagsimula kami, sabi niya, paano kaya kung magka-kliyente tayo, tapos dalhin tayo sa ibang bansa? Well, nagyari na po siya. Ganun kami. Hindi kami nag-focus sa mga fear namin. Ay, baka wala akong ibayad sa kuryente. Kasi yun yung i-attract mo eh. Kami talaga, mina-manifest namin yung mga gusto namin mangyayari. And truthfully, nagkakatotoo siya. Nagkakatotoo po siya. So, it's really a bit of like a mindset shift din. Kasi pag lagi kang takot,
panic. Yun talaga yung ma-attract mo. And then, baka kasi kung wala kang mapapasahod, baka din may problema sa pricing mo. As a rule of thumb for me, ang pricing mo dapat at least times 10. That's the standard. Kasi that should make allowance for your operations, your expenses, yung mga indirect costs na hindi mo na kakalculate. So, check your pricing din. Baka din hindi tama. Kasi dapat, you should have enough to cover the operations overhead. Diba? Right. At kung hindi mo maitaas yung presyo mo dahil marami kang competitors, then it's not a good business opportunity. Look for something else. Huwag kang mag-stick dyan. No, nakikita ko dito nga pag uwi ko dito sa Zamboanga, nako, nagpapatayan yung mga tao dito sa presyo. Nagpa-price war sila ng kanilang mga chicken inasal na 100 plus lang, na almost less than 100 pesos. Sabi ko, ay imposible yan. Magpapatayan kayo. So, maghanap na lang kayo ng ibang business. Yan. May question tayo from Enrique Stricia. Sabi niya, in what way po makakahelp ang ClickUp for a dental clinic? Tapos, eto pa, from Abby MG, is ClickUp applicable to all types of business? Yan. Paki-explain naman kung paano makakatulong, Miss Eloisa, ang ClickUp sa mga dental clinic at sa iba-ibang mga negosyo. Okay. So si ClickUp, meron na rin kami mga dental clinics na kliyente. Ang strength talaga ni ClickUp is task management and project management. So, paano po siya mag-a-apply, let's say, sa isang dental business? So, with our clients, for example, meron silang checklist for onboarding a new client. Kunwari, magsisend ng patient information form or magpapasign ng agreement, ng patient consent, gano'n. So, may mga steps ka na iti-take kasi to take on a new business or a new client. So, pwede mong gamitin si ClickUp to create a template. O, every time na meron tayong bagong pasyente, ito yung gagawin natin step by step from 1 to 10. Naka-save na yun as a template. You don't have to remember the things that you need to do. So, great siya as a task and project management tool. So, with the dental business, meron ka ring malamang yan, yung mga dental business na clients namin, meron silang ads. Nag-run din sila ng ads. So, how do you then manage the production of your ads? Yung process nyo na from the creation of the ad creatives to the publishing or the setting up of the ads sa Facebook. Syempre, by step din yun. Usually, any business now may social media marketing. So, paano mo na-manage yung mga social media campaigns mo, yung pag-create mo nga ng social media post. So, may process yan. So, pwede mo rin yan gawin sa ClickUp. And another thing that I would also share is, kailangan mo din ng CRM. So, ClickUp is not the best as a CRM. For me, I use it because napaka-simple lang naman ng sales process namin as a consulting agency. Pero kung kailangan mo na mas advanced, I would go for Go High Level. That's the one of the top picks din ng mga clients namin, Go High Level. Why? Even us, we use Go High Level as a CRM in our agency. So, why? Pwede mo siyang i-connect sa Facebook. Automatic na yung mga reply sa Facebook Messenger. Pwede kang mag-send ng email. Pwede kang mag-schedule. So, sometimes it's not just one tool. But ideally, mas maganda kung kukunti lang yung tool na gagamitin mo para naman hindi 100 na Windows yung naka-open sa laptop mo. So, for us, what we use is we have Go High Level for our CRM. Pag-send ng email sa mga clients. And we also have ClickUp for our project management. Lahat ng task namin, lahat ng department, be it finance, pati yung mga tax compliance namin. Kailangan natin mag-file every quarter, kailangan natin ng every month, magbayad ng EWT ng tax every month. Nakalagay na yun sa ClickUp. Alam na namin yung gagawin namin every day, every month, every year. Kasi naka-save na siya and naka-recur na siya doon. So, yes, it can be actually wala namang business specific si ClickUp, any business as long as may process. And imposible naman ang business ay walang operations at walang mga ginagawang mga daily tasks. So, pwede po siya. Yeah. Tulad ng yung kaninang si Rex, yung Seaman, Rex Toribio, no? Kung may proseso ka tulad ng pagbibili, pag-order ng mga stocks, kung kailan babayaran, 'di ba? Kung kailan na-display na, na-dispatch na, na-deliver na. Yon, mga project management, processes yun. And you can use ClickUp for that. Kaysa maghintay tayo ng operations manual, at yun, namomonitor mo na kung ano na yung nangyayari. Lalo na if there are so many moving parts. Okay, so si Amelia Sarzate Pascual, OBM po ba ang pagganyan? Hindi ko alam kung ano yung tinatanong mo. Pwedeng pakiclarify ang iyong question, ha? So eto, si Dingman. OBM. Online Business Manager yata yung OBM.
Yes. So parang ikaw yung Ko alam ko manage ng business. pag ganyan, hindi ko alam kung ibig sabihin ng pag ganyan. OBM is online business manager. Kung online ang business mo, yon. Kung pure online. So si Dingman sa Facebook, kailangan po ba na may website ka to use the ClickUp? Ang ClickUp po ay project management software. So hindi siya for marketing. Hindi mo kailangan ng website to use it because it's a back-end system. Pwede kang mag-sign up just like how you would sign up on parang sa email. And then may free account siya and then magkakaroon ka ng access dun sa system where you can start using it as your to-do list. So really it's a very powerful to-do list para hindi kayo ma-overwhelm kung ano yung ClickUp. So hindi niyo po kailangan ng website, hindi niyo kailangan ng paid na domain email to access it. It's mainly a subscription that you can sign up for. Siguro pag nag-join kayo ng community namin, I can do like a demo of ClickUp, which I usually do for my clients. Yes, Ayan. join tayo sa kanilang community para mas lalo nating maintindihan kung ano ba talaga ang ClickUp. Now, ito naman si Gregorio Magyawe Haspio Jr. Sabi niya, ngayon lang daw niya narinig ang ClickUp. Fit po ba ito sa insurance advisor? Would they need this or a CRM? Sa insurance advisor, hindi ako insurance advisor, pero I know that you have leads, di ba? So, I think kailangan mo definitely ng CRM. ClickUp can be used as a basic CRM. Again, kung kailangan nyo ng mas sophisticated. Ang CRM kasi usually pag kailangan mo ng sophisticated feature, kunyari, magsisend ka ng email blast, 2,000 contacts. Yan. Kailangan mo ng CRM for that. And I would suggest go high level. Kailangan mo mag-text automatically. So, hindi po para si ClickUp dyan. Kasi ClickUp is a task and management system. So, saan mo siya magagamit? So, for example, kung ikaw ay insurance advisor, meron kang annual thing. Maybe kailangan mong i-remind yung kliyente mo na, time na po para magbayad, ganyan. So, pwede kang mag-create ng recurring task na annual. So, pwede mo naman itong gawin sa Excel and usually, yung mga conservative na business owners, ang paborito niyan ay spreadsheet. Ngayon, paano po pag na medyo lumalaki na yung business? Siguro yung Excel okay lang kasi pag konti lang naman yan, yung to-do list mo nasa Excel, anong gagawin mo? I-check mo lahat ng row o alin na ba yung gagawin dito? Titingnan mo yung date column. Pero pag 100 na po yung to-do list mo at kailangan mo nang mag-prioritize at gusto ko lang makita yung kailangan kong gawin ngayon, yes, pwede mong gawin sa Excel, i-filter mo yung dates. Pero kasi sa ClickUp, i-remind ka na. And then you can recur the task. Let's say, gusto ko every year, sabihan mo ako na i-renew ko yung WordPress account ko. Hindi mo na siya i-copy ulit tapos babaguhin mo yung date for next year. So, pag medyo malaki na at hindi na-outgrown nyo na yung spreadsheet nyo at hindi nyo na namamalayan may nami-miss na kayo, that's an indicator na kailangan ko nang kumuha talaga ng task management or project management software just like ClickUp. Ayun po. Yeah. And yung simpleng ClickUp naman, libre pa naman yun, hindi ba? Forever free yung basic version ng ClickUp. Kaya don't worry. Ang gamit ko lang dati is the simple version, the basic version. At meron akong siguro mga 50 clients na minomonitor ko. CRM yung ginamit ko last time. So you may want to start with that. And kung okay, okay na muna kung konti lang ang client. So si Josephine Ramos nagtatanong at saka si Enrico kung may replay ba daw or accessible ba to watch. So it is this one is mapapanood nyo yung replay natin sa Facebook, no? So at saka doon sa mga nasa Zoom, we will let you know kung ano yung link. Papadalhan namin kayo ng link. Yan. So yeah, si Nympha, sabi niya I put up a small business, 5 days pa lang, less than 1K a day ang sales. I'm afraid that baka kulang para sa rent at sahod ang kikitain ng shop. Ito yung sinasabi mo kanina, no, Miss Eloisa, no? Kung doon tayo nakafocus sa afraid, medyo mahirap. Tama ba? Kung 1,000 yung kinikita a day, pero 8 hours ka na sa operations, medyo mahirap yata yun. Baka dapat, yung time mo should be spent, you delegate the task to somebody else, you spend your time in business development activities. Baka kailangan mong umattend ng mga trade shows. Baka kailangan mong mag-marketing. Kasi kung ikaw yung gumagawa ng delivery or operations ng business mo, wala ka na time to find other means to grow your business. So, yun po. You're gonna get stuck kung talagang hindi mo siya i-delegate. Yeah. So, talagang kailangang maghanap ng ways na i-grow ang business. Kasi kung ang negosyo, hindi mo kayang magbayad ng tao, hindi siya negosyo. Ano siya? Trabaho siya.
Mas okay pa nga yung trabaho dahil hindi mo na po problemahin yung 15:30. Tapos kung ikaw pa yung mag-isa, ikaw yung sarili mong boss, kung wala kang kita, wala kang sasahurin, di ba? Yan, si Don Jacob Abrenilla nagtanong sa about construction business. The same. Construction business is projects yan, no? Depende yan sa mga projects ninyo. So, makakatulong ang ClickUp, right? Yes Marami po. pa bang clients na gumagamit? Dami po actually. Madaming construction kasi naiinis sila dun sa MS projects, masyadong rigid, saka medyo parang luma na. So, marami kaming construction clients kasi ang gusto ng usually ng mga construction clients, yung Gantt chart. Tapos sa Gantt chart kasi, kunwari, na-delay yung materials, mamumove yung construction ng 2 weeks. Dadrag mo lang yun pa kanan. Yeah. Marireschedule na lahat kasi may dependencies. So, meron ding dependencies kay ClickUp, may Gantt chart din. Meron ding calendar view if you want to see kung ano yung mga activities. At ako ay nag-internship po ako sa construction. Kaya medyo yun nakatulong sa akin when I help out with construction business owners. Sobrang ganda ni ClickUp for that. Okay, maraming na-post si Earl Jones na mga links, ha? Tingnan niyo yung mga links dito. ClickUp course for virtual assistant. Kaya lang kailangan waitlisted kayo. May waitlist ito, hindi lahat, no? Pwedeng pumasok ka agad, no? Tapos a book for business system, meron palang libro, no? So you can look at it also. Tapos tumatanggap ka ba ng coaching? Nagtatanong si Arian. Paano pong magpa-coaching? Sana may time pa ako. Pero gusto ko naman, willing naman po ako. I actually started an agency owners community sa Facebook. Kasi yun yung intention ko para ma-share ko yung journey ko when I started an agency. Talagang ang critical lang is yung time ko kasi sobra talagang busy po talaga ako sa client work. Pero ako naman dun sa community ko, pag nag-chat yung mga community members, ako po yung nagre-reply. Hindi ko po dinelegate yun kasi gusto ko talagang sagutin yung mga tanong. Saka I think I want to share. I want to share the knowledge as much as I can. So, pwede naman kayo mag-DM pag hindi po ako busy. Ako po yung tipo ng tao na lahat ng messages dapat nabasa. Lahat ng emails dapat na-read. So, pag may red mark dyan sa phone ko or sa computer ko, dapat patanggal yan. So, pag may nag-message naman po sa akin, talaga nagre-reply naman talaga ako. Might take a while but magre-reply po ako. Yay! Kabait. Okay, so anong system daw, sabi ni David Melendres, anong system para sa grocery store? Grocery store, parang kailangan usually ang grocery store ay POS. 'Di ba? Dapat may POS kayo. Kasi nandoon na din yung inventory. Yan. Pag medyo malaki na kayo, mag-ERP na kayo. ERP system. Pero to start off, mas importante po sa inyo ang POS talaga. Pag grocery system. Yan. Si Kairos Travels naman, any advice po for travel agency considering napakalaki capital needed at may mga malalaking competitors? May experience ka ba sa travel agency business? Actually, gusto ko sana, yan yung isa sa mga gusto kong simulan na business. Pero kasi, feeling ko magti-take siya ng time ko kung i-start ko siya. So, kailangan talaga yung parang medyo, hindi naman ganun ka heavy. Heavy yung thinking na part. With travel business, kung ako ay magta-travel business ngayon, I would still use ClickUp kasi, lahat po kasi ng ginagawa ko na sa ClickUp na pati yung family ko nga, pati lahat ng gagawin ko for the kids. Dano na talaga, nakatrack lahat. So, I'm not sure what else is needed kasi alam ko you have your dedicated system for booking the travels, di ba? So, I'm not sure what's available in those kind of systems. Pero, I think, on top of the travel business, malaki pa rin na yung mga travel business na nakasubscribe ako, nagsisend sila ng email for promos and packages. So, I think marketing is an important aspect of your business. So, marketing projects, campaigns, you can track in ClickUp. Pero definitely, yung booking mo, I think you should have like a meron talagang dedicated na system for that or parang website for that. So, yun po. Yan. Si Alan Lagman naman, tailoring daw. Gusto daw niyang ma-convert yung kanyang tailoring into digital. Have you heard of tailorings or mga clothes shop? Kasi darating na raw yung araw na ang gagawa ng pattern ay computer na. Dumating na. Yes. So, parang papasok yung business nyo po sa e-commerce model. Oo. So, I think, ang na talaga ngayon, ang mga tindahan, dapat online na, digital na. Either dapat may Shopify ka, or meron kang account sa Shopee as a seller. Although, ang sinasabi kasi nila, medyo malaki ang cut. Saka madaming requirements magbukas ng seller account sa mga ganong platforms. One thing that you can try as well is TikTok.
live selling. Yun, walang masyadong kapital, pero makain sa oras. At saka kailangan, magaling kang mag-live selling. Yun na po yung mga tactics or mga ginagawa ngayon na marketing. So, I think it's more on marketing for tailoring. Especially kung na-establish nyo naman na yung quality of your products or your service. Kung may credibility ka na, matagal na yung business, kung makakilala ka na as a tailor, definitely going digital. May website ka, may online store ka, so that's the next step. Pag wala ka sa internet, your business doesn't exist. Yan. Yan. No? Sana that was clear, Alan. No? Then, si Engineer Job Gelus, which does fails first? The market to embrace the product, the system of the business, or the innovation of the business? Ang dami naman. Pang Miss Universe naman yung tanong. Oo, no? Ano ba yung utang nagfe-fail? Depende siguro sa business, ano? Depende. Usually, kasi sabi ko nga, it all boils down sa leadership. Eh. Kasi yun namang leaders ang magdadrive niyan lahat. Eh. Innovation, the adoption. Depende talaga sa leadership. Yes, totally. Oo. Tama yan. Kasi case to case kasi talaga ito. Meron namang business na hindi kailangan ng innovation. Maraming traditional business, hindi nila kailangan ng innovation. Kaso sila lang mag-isa. Ngayon, paano mo i-multiply, palalakihin? I guess it is not about the business itself. Kasi you do not create naman a product for the market to embrace the product. Tama ba? Kailangan, alamin mo na ano yung kailangan ng market. Tapos gawin mo. Kaya pag ginawa mo na, it will be embraced right away. So starting with a product is not the right thing to do. Yun. O, tapos, growing the business, you really need a lot of people, and for you to be able to grow your business and train the people, you need to be able to delegate, and that's where the systems have to come in. Otherwise, you'll be doing everything by yourself. Kaya, mapapagod ka talaga. Hindi lalaki ang business. Wala pang negosyo na malaki na one-man business. Wala pa akong namimit na ganun. Kami po, nung nag-scale kami, bukod sa, yes, it boils down to the leader or yung leader ng company. No? The way I teach my team or I help my team adopt a system is walang ibang choice. There's no other choice but to adopt. Kumbaga, tatanggalin lahat ng options para they will be forced to adopt it. Sa'yo din kasi yun eh. So, talagang wala silang ibang way to do other process. Kasi ito lang yung susundin natin lahat. And you have to really help them understand bakit ba natin to ginagawa. Minsan kasi yung business owners, meron akong gustong gawin, ito yung gagawin natin. Ganun, parang ganun lang. Parang dahil ako yung boss, ako yung masusunod, what I say is, yun yung dapat gawin. Hindi ganun. So, I tell my team, bakit ba natin to ginagawa? Para I get the buy-in, bakit natin to ginagawa. So, and also, I build with them. I don't just provide the solution. I ask them. Kahit alam, minsan parang ang sarap sabihin na, ito kasi dapat natin gawin eh. So, I have to find a way na sila yung magbibigay ng solusyon. I just lead them there. Para ang mangyayari is, they would take the credit, hindi ako. At sila mismo yung mag-lead ng initiative. Kasi sila yung nag-own dun sa idea. Sila yung nabigyan ng credit. Hindi laging parang tayo yung pinakamagaling, tayo pinakamatalino, sa atin lahat ng nagaling strategy, ng ideas. So, yun. Help your team get to the same level as you are. Tapos, ano pa yung isang question? So, adoption, yung leaders. So, nawala yung isa kong the system, innovation. product. So, it down. Yung product naman, ako the way we scaled, yun na, mayroon ng demand. We just help them solve the problem. Tapos, we listen to our clients. Sabihin nila, parang kailangan ko din ito, may problema din ako dito eh. So, nag-expand kami ng ibang verticals kasi, okay, may problema yung kailangan namin i-set up yung ClickUp. Pero kasi wala silang process. So, nag-offer din kami ng process documentation as a service to our clients. Kasi it has been a growing, parang paulit-ulit na namin narinig, wala kasi akong process eh. Ang hirap kasi nakasulat eh. So, in-offer namin as a service. To a point actually, Mami and na, we were sent to Oman to do process documentation, not for a ClickUp client. Hindi ko magamit ng ClickUp. Ito ay oil and gas company. Wow. You would think na pag ganun nakalaki yung company is okay na sila. So, because we listened to our client, it opened another service line. Yes. Tapos after namin i-set up si ClickUp, sasabi ng client, uy, taga Pilipinas ka, baka may kakilala ka na pwedeng mag-virtual assistant sa amin. Ganito yung gagawin na magda-data entry, ganyan. Sabi ko, okay. So, who can best train the virtual assistant
but us to design the system. Kasi syempre mag-hire sila, kailangan matutunan ngayon yung yung paano namin sinet up, ganyan. So we offered ClickUp Virtual Assistants as a service na rin. Tapos doon na lang nag-evolve lahat. Again, we just listen to our clients. Kung ano yung request, ano yung mga problema, then we find a solution for it. We open another department or another service line. So ganun siya. And actually po ako, nahirapan din kasi ako mag-hire ng ClickUp Virtual Assistant for my clients. Kaya din ako nag-offer ng training. Yes. Kasi if I were to train my virtual assistant, yung bago naming ClickUp VA, it would take me 6 months. 6 months na mag-shadow sila sa akin, titingnan nila yung ginagawa ko, tuturuan ko sila, sama ko sila sa call. O minsan, mabilis yung kailangan ng client. So really, the reason I'm offering also the course is I also want to hire yung graduates namin para mabilis kami makakuha ng talent. So, imbis na shoulder ko yung 6 months training, di ba? Mas mapapabilis pa, matutulungan ko pa sila, and they can be hired directly. So, Right. yun talaga. That's also one way for me to solve my problem na hindi ako makahanap ng mga VAs na marunong na ng ClickUp. So, ako din actually ay magiging client nyo kung doon sa course. So, engineer job and for the rest who are listening, umpisahan natin na makinig sa market and just produce whatever it is that they need. We don't start with the product. We start by listening to them. We don't start to say na gusto kong mag-open ng coffee shop. Kasi yun ang trend. Di ba? Titingnan natin kung nangangailangan ba ng coffee shop yung mga tao doon. Hindi tayo yung mag-create nun. So, and also, that's very valuable. I'd like to repeat that, na makikinig talaga tayo sa ating mga customers. Makikinig tayo sa ating mga employees because they know more, actually. They know what they need. Yan. Eto, si Weng Villato, sabi niya, how about jewelry? Anong magandang system para sa inventory? Maybe she's asking because she knows that we have a jewelry store. Ang jewelry, depende kung anong jewelry. Kung ang jewelry mo ay fashion jewelry, maraming mga system na dyan off the shelf. I don't know if you should even use ClickUp, no? But if you're a jewelry manufacturing company, then ClickUp might help kasi may mga projects yan. Pero kami hindi namin ginagamit yung ClickUp sa jewelry namin. So, sa jewelry naman, since we are just buying and selling, so ano lang yan, meron kaming sariling mga systems na in-house, pinagawa namin. Yan. Kasi nagbayad talaga kami kasi wala kaming makitang off the shelf just for jewelry. Dahil ang bawat alahas, may kanya-kanyang timbang. Hindi pwedeng pare-pareho ang pricing. So, unique ang pricing ng bawat item. No? So, I hope that answered your question, Weng. And si Regine Maghanoy, paano ma-organize yung system po sa food business? Would you want to answer this? Like cakes, coffee, burger, pasta, drinks, and rice meals. Parang mas kailangan nila ng dedicated talaga sa restaurant business model. Yes. Kasi may inventory yan, purchasing, so kailangan mo ng ma-check yung stock levels mo. Ayan. So far, meron ako na-try na isa, pero kasi more on inventory siya talaga. Mas kailangan mo ng inventory system more than a task and management tool. Yeah. And marami naman ngayon, mga off-the-shelf. So, you can find out, ayun nga sabi ni Miss Eloisa, network, try to find out yung ibang mga restaurant kung anong mga ginagamit nila, yung mga food business, anong ginagamit ninyo, ano yung sakit niyan. You can even do a search. So, just Google it. Itong balikan natin itong paano magkaroon ng abundance mindset, si Arian, no, mamaya. But for now, ito, paano makahanap ng coach in business? Marami po, no? Ako naman, if you want me to be your business coach, we will have to hop on a call to find out kung fit tayo. Kasi baka merong ibang mas bagay kesa sa akin. Kaya hindi lahat tinatanggap ko. So, what else? I'd like to look at ang dami-dami pa. Ang dami pa. So, abundance mindset, you can start off by reading mindset. books. Reading books. And then, pag medyo may budget, sumama sa mga networking events of the same, mga business owners din. Yan. So, ako, nahirapan akong magbasa ng libro on my own. So, ang ginawa ko yung team ko, meron kaming book club. Kasi mas nag-work sa akin yung group setting. So, at least, sinama ko na rin yung mga team members ko. Nagbabasa kami ng libro. Together kaming natututo. So, find a mechanism, a learning method that works for you. Whether it's networking, whether it's watching videos on your own, or attending mga networking, mga events or community. Yun. Marami namang ways. Just find the most effective na mag-work sa'yo. And that's been working for me.
Yeah. Sa akin naman, tama yun, no? Ang dami kong ina-attend na mga, ako, bookworm ako. So, I read a lot and then I attend a lot of seminars, events. And one of the things that I can recommend is the Millionaire Mind Intensive. If you have not attended it yet, we will post the link below. Meron kaming, we are affiliates of that and I would highly recommend it. Actually, sa July, merong isang session nito, 3 days itong event na to sa Manila. I'm bringing my son, yung dalawa kong anak na nag-attend na when they were still in college. Ngayong malalaki na sila, they're in their 30s already. So they will be attending again. Tapos ako siguro pang 7 beses ko na itong na-attend or pang 8 na yata. And they will be bringing their partners. Kaya tuwan-tuwa ako at we will be there. Tsaka yung isang kaibigan ko rin, dala niya rin yung anak niya. So if you can go and attend that, that will be a mindset changer for you. Promise. Wala pa. Gusto ko rin i-attend. Attend ka. Ang daming... Gusto ko i-attend yung asawa ko eh. Oh, sige. Nandyan na siya, no? So, padadalan kita ng link para... Okay. Yes. Kasi nag-attend na po ako nung nila, si Loros Enterprises. Nag-attend ako ng trading. Okay. Trading nila na training. Tapos hindi siya, mura. 75K. So, Wow. ganun ka talaga mag-invest sa training. Oo. Kasi we know the power of sitting with the same mindset. Kahit yung energy level and frequency lang nila, you're sitting in the same room, it's already very, parang infectious talaga ang energy ng mga tao. So just being in the same room as these people, may effect na yun sa'yo. Yan. Yun yung napaka-importante. Hindi tayo pwedeng magkulong lang, no? Kailangan tayong matuto, lumabas ng bahay at mag-attend ng mga events na ganyan. Tama yung sinabi I agree talaga ako kay Miss Eloisa. Attending these events is not an expense. It is an investment. Kaya paki-post na lang yung ating link sa tapos send din natin kay Miss Eloisa. No? Millionaire Mind Intensive in July. So eto, I'm Merly Manipon, corporate with experience as process engineer and planning supervisor. Gusto kong itry ang VA world this time. Ano pong VA niche ang posible na pwede kong i-take muna? At may recommended po ba kayong VA hub na mag-guide hanggang makakuha ng client? Click up na, no? Diba? Ang course ko ay industrial engineer. Process engineer and planning Industrial supervisor. engineering po ako. Yan ang usually na trabaho namin, process engineer. Yan yung mga manufacturing. Industrial Yan. engineer daw si Miss Eloise. Yes, industrial engineer po ako at ang industrial engineer ay magaling sa process. Ayan. So, nag-drive po ako sa pagiging operations manager, online business manager, admin assistant, executive assistant kasi very organized, very process-oriented. Tapos, ang isa sa mga pwede mong service na i-offer sa client is magdo-document ka ng process. Yan, magagawa ka ng flowchart. Yan, lagi kong ginagawa yan sa client ko. Kahit yun lang, kung feel mo it's a skill that you have and it's something that you would enjoy to do as a virtual assistant, pwede mo na po yung i-offer as a service. Yeah. Okay. So, merong nagsasuggest dito. Sino na nga yun? Sabi, Nympha, try peddler daw. Baka libre. So, subukan nyo rin, no? Yung sa for food business. Try nyo daw sa peddler. Hindi namin alam. I'm not going to endorse that because I don't know it. But baka naman, meron kayong pwedeng itry, no? Matanungan. Okay. Ang gusto kong itanong kay Miss Eloisa is, meron ka bang final words of wisdom para sa ating viewers? Parang pang universe ulit yung Oo. Hindi ako nakapag-prepare. Unang-una, maraming salamat, Mami En, sa pag-invite and dito sa network mo. So, it's a privilege. Actually, sinabi ko nga nung first time tayong mag-call na fan yung asawa ko kasi nakikita niya na yung content mo actually. So, nung nakita kita, sabi nung asawa ko, kilala ko yan. So, thank you sa tiwala. And kaya talaga nung sabi mo na kailangan mo ng click up, talagang it's one of my advocacies kasi na to help Filipino business owners. Actually, nung una ako nag-exhibit talaga, I really want to help Filipino business owners kasi sa totoo lang kasi we're at a crucial time lalo na para sa ekonomiya talaga guys, sa totoo lang. Kasi yung times natin ngayon talaga ang laki ng utang natin. Yung mga VA actually nagsasalba din yan ng ekonomiya right now kasi kahit hindi tayo FW may pumapasok na dollars sa Philippines. So this is really our way of giving back sa community din, sa Filipino nation, ganyan. Sabihin nyo ng corny pero totoo po talaga.
Yeah. If we can help a lot of business owners in the Philippines, tinutulungan nga namin yung mga business owners sa ibang bansa eh. Diba? Bakit hindi yung mga kapwa Pinoy? If we can provide opportunities and jobs to Filipinos para hindi na sila mag-a-abroad, diba? Yun lang talaga yung gusto ko mangyari kasi hindi ko ma-imagine sarili ko na mag-OFW. Yung sakit na just to imagine na lalaki yung mga anak mo na wala ka. Wala So if ka. we can provide work or jobs sa mga Filipino, yun talaga yung goal namin sa Virtual Champions. Ang tagline namin is, a company for Filipinos by Filipinos. Kaya kahit po masakit sa bulsa, nagbabayad po kami ng tax. Talagang maraming agency po ang Colorum. So really, we want to reach out yung talagang mga deserving na Filipino na talented talaga. Kaya naghahanap lang sila ng opportunity sa Philippines para hindi na sila mag-work abroad. That's the kind of people that we want to reach out. And then nagpapasalamat din ako kay Kuya Otep. Thank you for na naging bridge, naging way to para ma-meet ko si Mami N. It's a privilege. I would also like to shout out si Miss Yan Yan. Si Miss Yan Yan is also one of the agency owners here in the Philippines. So marami din niyang binibigay na trabaho sa mga bookkeeping and accountants naman. So if you are in that industry, so please reach out to Miss Yan Yan. Nag-comment kasi siya. And i-connect yun naman lang po. kami. I-connect kami ha. Connect. Sige. Yes po. Yan, malaki din yung community ni Miss Yan Yan kasi siya yung nagbibigay ng trabaho sa mga bookkeepers, CPAs, accountants here in the Kailangan Philippines. namin yan. Yes po. Yes. So tulungan lang talaga ang mga business owners kasi para we can provide more jobs, 'di ba, sa mga tao. And we can share our journey kasi it's not easy putting up a business in the Philippines, sa totoo lang. Lalo na yung sasabihin sa akin na, "Oh, ba't ka nagbabayad ng tax? Mapupunta lang 'yan sa mga mga corruption." Pero hindi eh. It's our responsibility to pay taxes para we can Sila nang grow our bahala business. sumagot sa taas, di ba? Yes po. Tayo ginagawa natin yung ang ating dapat nating gawin. So, yun lang po. Maraming salamat sa opportunity. Yun lang naman ho. Siguro ang gusto ko lang talagang sabihin sa audience is, yes, makakahanap po kayo ng virtual assistant job. Sipagan nyo lang, mag-aral kayo. And when you get that opportunity, please make sure na you uphold the Filipino flag, na you give your best work. Kasi para din to sa ating lahat, para marami pa tayong clients na magtiwala sa mga Pilipino. Yun po, yun lang naman yung aking mensahe talaga para ayan, matulungan natin ang ating sambayan ng manggagawang Pilipino. Yun po. Yeah. So sa mga hindi pa nakakapunta ng Dubai, kala ninyo ang ganda-gandang pakinggan, ang hindi nyo lang alam, no? Lalo na yung mga may kamag-anak sa Dubai. The last time we went there, napaiyak talaga ako when I saw na yung tirahan nila, 3 kama na ganyan. 1 kwarto, ilang kama, 3 kama na patong-patong. Tapos may day shift, may night shift sa 1 kama. Ganun kahirap yung buhay nila. Tapos at the end of the day, nakita mo sila dahil hindi sila makastay sa room. Ang lit-lit eh. Nandun silang lahat sa sidewalk nakaupo. Ganun kahirap. Pero tayo kung minsan, pag humingi tayo ng pera, kala natin ATM machine sila na hingi lang tayo ng hingi. Mas okay talaga na nandito tayong lahat at dito tayo. Kasama natin yung family. Kasi mas malaking problema yung hiwalay tayo sa kanila, di ba? Yun na nga, nandito na tayo. May problema pa tayo sa mga anak natin. Lalo na kung lalaki sila na wala tayo. Totoo po. Yes. It's not nice as you see it. Yung mga nakikita nating may bahay sa Amerika, may kotse, di nyo alam, puro utang yun, tapos nagtatrabaho sila ng 3 trabaho para mabayaran lang nila. Hirap sila. Hindi masaya sa alabas. Mas okay dito sa Pinas. Yes, kung kaya mo dito sa Pinas. Oo. So, thank you, no? It has been our honor, Miss Eloisa, no? And if they want to get in touch with you, eto na yung Facebook, yung sinabi mo kanina that you will be replying to their messages. So, yung mga hindi na natin pwede nyo na lang siyang i-message at sasagot siya pag meron siyang time. Yes po. Anything you'd like to promote? Kasi I'm sure they want to learn more from you. Yes po. So, if you want to, meron kaming website, yan, virtualchampions.ph. So, pag may mga job hiring kami, doon din kami nagpo-post. Meron din kaming TikTok live. So, minsan talagang pag mga urgent yung hiring, nagti-TikTok live na kami kasi nagmamadali na yung clients. Tapos, meron din kaming Facebook page at Facebook group. Pakihanap na lang po, Virtual Champions. And then, you can follow me sa LinkedIn. Usually, ang LinkedIn naman ay ako ang kasi po yung email ko. If you want to email me directly, pwede naman. Please email eloisa@virtualchampions.ph.
page. Makikita nyo rin naman yun sa website namin. So, hindi naman po ako madamot. Again, pag may time ako, mag-reply ako sa inyo. You can also connect with me on LinkedIn. Ang LinkedIn, lagi din ako dyan kasi yan yung talagang nire-replyan ko yung mga clients. So, you can definitely reach out pag may tanong kayo. Hindi naman po ako nagpapabayad sa isang tanong. So, kaya kung hindi actually yung mga business owners nga discounted lahat Filipino business owners. So just reach out to me kung may kailangan kayo, and then kung gusto niyo maging VA, send the follow our pages para makita niyo yung mga hiring namin. Thank you po. Thank you so much. Thank you so much, no? Ang dami-daming mga learning na nakapost dito, no? Hindi ko nababasahin isa-isa. Ang dami-dami nilang takeaways. Oh, gusto ko basahin. Babasahin ko po after. O basahin mo pag may time. Tapos para sa ating mga viewers, salamat sa panonood. Remember to sign up to our free newsletter and starter kit sa maminegosyo.com. At dito sa lahat ng links ni Miss Eloisa. At kung gusto ninyo ng Millionaire Mind Intensive na change in mindset, hindi naman siya 75,000, mga ilang thousand lang yan. No? So, you can sign up dito sa ating link na to. And kita-kits tayo, make sure that pag magkita tayo, lapit kayo sa akin at picture tayo. Para meron tayong remembrance, di ba? So, if you found this session valuable, join us again next Tuesday. Dahil I'm super excited to announce that on June 24, sa ating next Tuesday, you will meet another friend of mine. You will have a new episode of Meet My Friend series, and we will have my beautiful friend, equally beautiful na si Miss Marjorie Aviso. No, si Marjorie Aviso ay nag-umpisa rin siya ng VA, pero nurse siya, no? Yes. Kaya, grabe, ang dami-dami niya. Manood ako dyan, Miss Mami N. Kilala mo siya? Mga confession. Yes po. Ano yan? Parang 2,000 virtual assistants na ba yung full-time? Oo, grabe, ang laki-laki ng kanyang company, no? Diba? Yes. Telework PH. Yan. Telework. Yeah. So, pag-uusapan natin next Tuesday, from nurse to business owner, kung paano yung journey niya sa being nurse tapos naging business owner. My journey to success. Actually, may movie siya, no? Yung kanyang buhay ay ginawang sine, kaya parang medyo celebrity siya ang ating. Celebrity na. Ano na yan? Isa sa mga top agency owners na tinitingala na including me. Tinitingala. Kaya nag-umpisa siya na siya lang mag-isa, di ba? And she's a nurse. Just imagine that, no? Kaya kung kaya niyang abutin, kaya niyo rin. Yan. So, register early sa Zoom, ha? Nasa chat box natin and sa comment section also. Yan. Okay. Congrats, Mami Ina. Talagang tuloy-tuloy ang paglago ng Mami Negosyo. Goal namin, makahit kami ng 1 million followers. So, kaya. Papunta na doon. Because yun naman, alam mo naman yan, Miss Eloisa, pareho tayo ng dream na makatulong sa ating bansa. Kasi kulelat na tayo, lalo na pag lumalabas tayo, kulelat talaga tayo sa ibang mga country. So, bakit ba ang galing-galing natin, kailangan natin taas yung ating bandera, 'di ba? Yan. Naka-deserve kasi ng Pinoy. Kung alam nyo lang pag pupunta ibang bansa, sabi ko nga, ang ganda ng quality ng buhay dito, grabe. Talaga matitempt ka na mag-migrate. Pero sabi ko, deserve din naman ng Pinoy yung ganong klase ng buhay. Grabe. Oo, talaga. At saka, basta, hindi. Ako, ang dami kong opportunity na mag-migrate, pero hindi talaga eh. Hindi talaga. So, wala akong magagawa. Talagang mahal ko yung aking bansa. So, anyway, thank you, Miss Eloisa. Thank you, everyone. Till then, keep shining and keep being business-minded Pinoy.